beloved Boss Mike Cervera. Kasi at home, Pakinggan nyo si Kitty dito. Ano po? Para magkaroon kayo ng idea kung anong klaseng pamilya meron sila. Oo. Dahil sa kanya na rin nagsabi. Sa bunganga niya na rin galing mismo. Na ano? Ano yan, Boss Mike? Na nag-aaway-away sila. At inaaway din niya pati nanay niya. Mga kababayan, pasensya na kayo. Kasi ko, pinalaki ng nanay ko na kapag ako'y pinapagalitan, pinapangaralan, never po akong sumagot sa nanay ko. Opo, never po sa tanang buhay ko. Na ano, na sumagot ako sa nanay ko. Kahit tingin ko ako'y tama. Dahil siya'y aking magulang bilang respeto, sasarilinin ko na lang. Ganun po, ano? Pero etong si Kitty, tignan ninyo mga kababayan. Pasok! nagsumbong yung mom ko. Kasi at home, kami yung, syempre, babae, sigawan, bickering, bantering, all quarreling, kami talaga. So, at home, ever since I was a little girl, PRRD was always the mediator. Anong problema dito? Tama na. Walang magsigawan, ganon. And then, nagsumbong yung mom ko inside. Sabi niya, the house is chaotic nowadays. There's always shouting because you're not there to calm the girls down. Us, she was referring to us. And then he said na, he always says, if walang problema, don't make a problem na. And then, better to just, not say anything. Siyempre, ako na naman yung kinampihan ng dad ko. So, as always, Kita nyo, tuwan-tuwa pa sila, no, mga kababayan. Kinikwento ni Kitty po, mga kababayan, kung paano sila mag-away ng kanyang nanay. Ngayon, mga kababayan, nandiyan po, nakikipagsigawan daw po siya. Pinagmalaki pa. Naalala ko lang po, ewan ko kung ganito kayo tulad ko nung bata, na never pong sumasagot at lumalaban po sa ating mga magulang. Ngayon, magtataka pa ba kayo? Kung sakali ho, dumating yung panahon na kahit pa ito ay US citizen, no? Baka dumating pa makalimutan ninyo, baka tumakbo rin ho ito. Ngayon, mga kababayan, wag na ho natin tignan kung paano yung pamilya nila. Ganyan talaga sila. Sila mga kababayan, walang respetuhan. Ano po? Na eto ngayon, mga kababayan, yung gustong-gusto ng mga DDS. Kita nyo naman, yung sagot nung siya daw yung kinampihan ni Digong, abay nagtawanan pa yung mga tanga. Di po ba? Kayo, ako simpleng-simpleng paliwanag niya lang. Na nakakapagka daw sila, nag-aaway, nagsisigawan ng kanyang nanay. Mga kababayan, yung pakikipagsigawan po ba'y tama bilang bata sa kanyang magulang? Hindi ho tama yan. Maniwala ho kayo. Yung ganyahong mga bata, mga kababayan, tandaan nyo, hindi po naturuan ng magulang ng tama. Kita nyo naman Di po ba? Kung sasabihin niya na, wala akong nanay, wala akong tatay, baka maunawaan ko pa siya. Pero kung lagi mo naman kasama yung nanay mo, anong klaseng ina? Di ba? Anong klaseng ina? Hindi man lang hindi mo kinaya? Mga kababayan, pagka ganyan yung aking anak, talagang dudugo nguso niyan Awa ng Diyos ho, wala. Bakit ho? Kung ano ho yung ginawa ng magulang natin sa atin, siya rin ho yung ginawa natin sa mga anak natin. Kaya lahat ho, mababait. Hindi po palasagot sa magulang. Di po ba? Ayan po, sino? Si Kitty Duterte. Na proud pa na ipagmalaki na nakikipag-away sa nanay niya. Anyway, hindi yan yung topic natin. Naisingit ko lang kasi dapat nung nakaraan pa to. Pero mga kababayan, eto. General Torre, binanatan, binayo si Duterte. Pasok! Daldal ka pa rin ng daldal yan. Kita nyo mga kababayan, mga panat ni Torre noon. Ngayon ko lang nakita to mga kababayan. Hindi ka na presidente. Daldal ka pa rin ng daldal yan. Kita nyo,
Hindi ka na presidente, daldal ka pa rin ng daldal daw dyan. Oh. Para mga akala mo hindi ka tatablan. Okay, susubukan. Ulit, sige, tuloy natin. Oh. Panoorin nyo. Hindi ka na presidente, daldal ka pa rin ng daldal dyan. Na para mga akala mo hindi ka tatablan. Okay, susubukan natin kung hindi nga tatablan. Iba na ang presidente. So, it's either to shut up. Siguro enough is enough. Enough is enough. Okay? Noong time niya, ginawa niya yun. Palakpakan ng mga tao kahit anong sinasabi niya. Grabe, no? Mga banat ni Torre, no? Kaya pala na-promote to ng na-promote eh. Shoutout po sa inyo lahat. Nandyan yung ating mga moderator. Pakibati na lang. Digong? Alam nyo, natutuwa ako eh. Kasi ang daming nang lumalabas na memes, mga kababayan. Si General Torre. Tapos, merong mga maliliit na mga mukha dun sa baba. May blanco pang isa. Siguro nag-aabang kung sino ilalagay doon. Una, si Kibuloy. Tapos si Duterte. Sino kayang kasunod? Mga kababayan? Sige, tuloy. At pambubudol na ang kanyang mga sinasabi. Palakpakan pa rin ang mga tao, di ba? Jet ski, budol yun na. 3 to 6 months, budol yun na. Budol ka pala, Digong eh. Ayan po, mga kababayan ha. Budol daw po si Digong. Grabe yung mga banat ni Torre, ano? Ano sinabi niya about kay former Senator Trillanes? Offshore accounts, budol din yun na. Budol din. Oo, budol yun. Sabi, papakita na yung mga mga bank accounts ni Duterte. Ano nangyari? Pinakita ba sa inyo? Sige nga. Naku, mga kababayan. Tuloy. Di ba, at the end of the day, napakaraming budol. Pati yung mga sinasabi niya doon na inaamin niyang mga criminal activities niya sa Davao. Sowing intrigues and planting evidence nung siya ay prosecutor. Ano yun? Lahat joke yun? Pero siguro, okay lang yun. Ginawa niya sa kanyang termino bilang presidente. Dahil sa mga bobo tanga, sa mga DDS, okay yan. Okay yan, General. Para sa mga DDS, kahit anong gawin nung poon nila, para sa kanila tama eh, ano? Walang mali, mga kababayan, para sa mga DDS. Di po ba? Hindi nyo ba napansin? Sa lahat ng gagawin at sasabihin ni Digong, mga kababayan, para sa kanila lahat tama eh. Lahat, mga kababayan. Oo, tama. Walang mali. Pumatay si Digong. Ay, tama pa rin. May katwiran sila, mga kababayan. Nang manyak si Digong, tama pa rin, mga kababayan. Meron pa rin silang katwiran. Di ba? Yan. Nag-droga si Digong, tama pa rin. Lahat tama, mga kababayan. Walang mali para sa kanila. Kahit nga anong gawin ni Digong, tama lahat. Walang mali. Pagtatanggol nila eh. Di ba? Walang hindi. Walang hindi mali. Oo, lahat tama. Lahat amin. Amin. Kulang na lang mga kababayan, magsuot sila ng kapang itim at pumunta sa daig sa tapat at doon magdasal habang nakadapa. Dadapaan po nila si Digong, hindi lang luhod. Dadapaan po nila. Ganon sila katindi, mga kababayan. sowing intrigues and planting evidence nung siya ay prosecutor. Ano yun? Lahat joke yun? Pero siguro, okay lang yun. Ginawa niya sa kanyang termino bilang presidente dahil siya ultimately he's responsible for running the country. Kita nyo itong isa pa tong DDS. Alam nyo yung DDS. Mike, isang addict pala ito. Kasi galit siya. Galit siya ni Tatay Digong. Putik na yan, Bisayang-Bisaya ang datingan ng ng paggawa ng sentence. Ganito ho. Ganyan ho yung mga yan yung mga uto-uto. Halataan yung uto-uto ito eh. Biruin mo mga kababayan. Hindi niya nakikita yung itsura ko. Sa bagay hindi pa ba kayo nasanay sa mga DDS? Kapag ikaw against kay Digong, adik ka. Di ba? Adik ka. Di po ba? Sige, tuloy. During the time. Malamang pati tong si Torre sasabihan nila ng adik to. Sasabihan din nila sino? Si Torre, adik ka rin, Torre. Ganon.
Lang yan, oo, talaga naman. Halatang-halatang mga mahihinang nila lang, ano? Tuloy. Pero ngayon hindi. Iba na ang presidente. So, Yun, iba na presidente, hindi nyo matanggap. Iba na presidente ngayon, hindi na si Digong. Si Digong, hangover na lang yung nararamdaman nun. Bakit? Boss, hangover, nakakalasing ba yun? Oo. Ha? Nakakalasing ang kapangyarihan. Kita nyo, hanggang ngayon, dala-dala pa rin ni Digong yan. Ewan ko na lang sa kanyang kulungan kung nararamdaman pa niya na na presidente siya. May hangover pa kaya siya, mga kababayan? Oh, yan ang sinasabi ko. Ngayon, ang problema, puro puro intriga, puro propaganda, banat sila ng banat, pati yung mga kababayan, may namatay daw, may kinidnap daw, mga kababayan naman. Baka hindi nyo alam na mas maraming nangingidnap nung panahon ni Digong. Natatandaan nyo ba ang Abu Sayyaf kung gaano karami ang kinidnap nila doon? Natandaan nyo ba yung German na pinugutan ng ulo nung panahon ni Digong? Kita nyo, mga kababayan? Tapos sasabihin nila, mga kababayan, kasalanan na naman ni Pangulong Bongbong. Diba? Oh, yan ang sinasabi ko. Ngayon mga kababayan, ako nga nagtataka Hindi po kaya na yung pangingidnap, ako lang alam nyo naman medyo malikot yung isip ko, magtanong tayo. Hindi kaya yung pangingidnap, sila rin ang may gawa? Gagawa po sila ng ng pagpatay, pangingidnap, kunyari lang, kinidnap pero papatayin talaga. Tandaan nyo mga kababayan, hindi po ugali ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pumatay. Ang mahusay at sanay sa pagpatay ay yung kampo ni Duterte. Tandaan nyo yan. Ngayon, ang tanong ko, ito sa aking opinion lang, mga kababayan, hindi po kaya ang nangyayari ngayon na mga kidnapan, sila rin ang nangingidnap? Baka naman, kailangan na nilang mangidnap kasi wala ni silang pampondo. Bakit ho? Kung maalala nyo nung nakaraan, sino? Si Sara Duterte. Sabi niya, magbibenta na po kami ng ari-arian. At meron akong sasabihin sa inyo. Napansin nyo ba yung mga nakarang araw? Bigla na lang nawala yung mga troll farm. Sabi ni Dolores Santos, yan din iniisip ko, Boss Mike. Yan na nga ba sinasabi ko Di po ba? Kaya nga mga kababayan, tulad ng tanimbala, di po ba ang suspecha nating lahat, sila din ang may gawa? Di po ba? Kaya etong nangyayari ngayon, nakaguluhan, ito po ay gawain po ng mga desperado na sakim, matakaw, at atat na atat sa kapangyarihan. Kita nyo mga kababayan? Kaya mahirap talaga na basta ka na lang magtitiwala kung kani-kanino dyan. Dahil hindi mo na alam kung sino yung iyong pagtitiwalaan. Kasi po mga kababayan, kita nyo naman. No, mga kababayan. Yung pagpatay, gawain ng mga Duterte yan. Hindi gawain ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kung mayroon mang sanay pumatay, grupo at kampo ni Digong yan. Hindi po ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Ngayon, sa mga nangyayaring yan, hindi kaya pakanarin ng mga Duterte yan para pasamain ang gobyerno, para sabihin ng mga tao, hindi safe dito? Nakakalimutan ninyo, kailan lang nangyari yan? Eto lang yan, mga kababayan. Nung umupo ng 3 taon na, ang Pangulong Bongbong Marcos, wala pong ganyan. Pero bakit ngayon naglalabasan? Ngayon, eto, mga kababayan, tingin ko gusto nilang pasamain ito. Eto pa, nung panahon ni Digong yun, maniwala kayo, yun ang susunod na tatalakayin ko. Maaring bukas o maaring sa susunod na araw. Kukuha tayo ng mga data kung gaano karami ang nakidnap
ang mga pinatay ng mga kidnapper nung panahon ni Digong. Napakarami po. Sobrang dami. At hindi ba kayo nagtataka? Eto pa. Bakit ang first bet ka? Hindi, Boss Mike, asawa yun. Pangalawang asawa. Oo, pangalawang asawa. Bakit nag-congratulate pa? O, di po ba? I-connecta nyo. Biruin ninyo, bakit tuwan-tuwa pa sila? Di ba dapat malungkot kayo? Dahil sa nangyayari, bakit tuwan-tuwa kayo? At sino ba talaga kinukongratulate ni Hanilet? Ano po, mga kababayan? Sino kaya? Kinukongratulate ba ni Hanilet yung mga nakapatay? Yung gumawa ng krimen? Di po ba? Yung ba yun? Saan kayo nakakita na kailangan i-congratulate na meron hong nangyaring patayan at kidnapan? Saan ho kayo nakakita ng gano'n na may kinu-congratulate? Sige nga po. Oh, kay Hanilet po! Oh. Tandaan nyo po, mga kababayan, nakadikit pa rin kay Duterte yan. At tandaan nyo rin, yung ginawa nila Garma, kahit kasama nila sa PCSO, pinatay nila. Ayon mismo sa kanila. Di po ba? Ngayon, mga kababayan, hanapan ninyo naman ng issue si Pangulong Bongbong Marcos. I am Groot. Opo, thank you. Hanapan nyo si Pangulong Bongbong Marcos na may issue ng pagpatay. Tsaka nyo ho isiping maigi kung may natitira pa sa mga DDS, kung may natitira pang laman niyang mga utak nyo. Ano po, mga kababayan? Yan din, naiisip ko, baka sila din lang din ang may gawa ng mga krimen para magalit. Yan na nga. Ganun naman lagi ginagawa ng mga yan. Kung dati, propaganda lang sa social media, dahil kailangan na nilang maging radikal. Dahil mahalaga ang halalan na nangyayari na to. Kaya kailangan mag-apura sila para pasamain ang gobyerno ni Pangulo. Tama po ba, mga kababayan? Pag marami nanalo sa Team Suka, baka destabilization. Hindi lang ho yan, mga kababayan. Di ba? Ngayon, isipin nyo ho yang maigi. Kasi kapag hindi po natin naiisip na nang maigi itong mga palabas na nangyayari, na mga paekse-eksena nila, tandaan nyo, kapag nagagamit nyo yung paek-ek, baka kayo gumagawa niyan. Daming paek-ek, di ba? Baka naman paek-ek nyo yan. Di ba? Hindi ho kaya paek-ek po nila yan. Para galitin tayo, mga Pilipino. Siyempre ikaw, dati kang nasa kapulisa, kasundaluhan. Malamang, sila din tumira kay Kaper Silapid. Yan. Mga kababayan. Balita ko kasi, balita ko Ate Rose's Kitchen, abay, kailangan din nila ng pondo ngayon. Bakit ho? Kasi ho, mga kababayan, nakita nyo naman, may sisilipin lang ako Nakita nyo naman, mga kababayan, si Digong nakakulong na. Di ba? Tapos, di ba? Di po ba? Nakakulong ho si Digong. Wala na hong pondo. Nahihirapan silang magpondo. Malaking pera rin yun kung sakasakali, no? Kung totoo yung iniisip ko. At isa pa na pwede, ang daming pwedeng mangyari dyan. Sa patayan na yan, pwede rin nilang gustong takutin yung mga tulad natin, mga anti-Duterte. Pwede rin nilang gawin yun. Dahil dyan sa patayan na yan, pinapakita na nila na kaya na namin pumatay dahil desperado na kami. Kung sino man ang babangga sa amin, papatayin namin. Pwede rin ho ganun Hindi kaya tinatakot na nila yung mga anti-Duterte? Tinatakot na nila yung mga vlogger,
yung mga politiko, yung mga supporters, at yung mga nasa AFP at PNP, mga kababayan, Delia Sacoco. Ano po, thank you. Di ba, mga kababayan, hindi kaya ganon? Lahat nandoon na. Pananakot at pagsira ng ng tiwala sa gobyerno. Lahat, mga kababayan, kamig nila. Kamig ho nila, mga kababayan, lahat Grabe. Our beloved Boss Mike Cervera.